Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. At ito ang espesyal na edition ng channel na ito. Ang channel na hindi natatakot sa katotohanan, lalo na sa gitna ng mga kasinungalingan na dinudurog ang tama. Tulad ng sabi ng ating bubuit sa loob ng Malacanang, kapag ang politika ay naging circus, ang payaso ay hindi ang clown, kundi ang mga nagpapanggap na biktima. Ngayon pag-usapan natin si Leila de Lima at si Bato de la Rosa. Si de Lima na nagmamalinis na involuntary ang kanyang absence sa Senate, samantalang si Bato raw ay running away. Ay, paano para sinasabi niya ang kanyang kulungan ay bakasyon at ang ICC ni Bato ay treasure hunt? Pero mga kawok, dito tayo magiging matalas. Sino talaga ang tumatakbo mula sa katotohanan? Shoutout sa mga kababayan sa Pilipinas, kayo ang pundasyon ng laban. Sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Italy at Germany. Salamat sa inyong suporta. Mga OFW at kabataan na naghahanap ng tunay na kwento, hit that subscribe button ngayon at i-activate ang bell para sa higit pang revelations. Sumali sa membership para sa exclusive content. Hashtag laban para sa katotohanan. Mga kawok, simulan natin sa factual na background. Ayon sa aking bubwit sa korte ng Muntinlupa noong 2017, inaresto si De Lima sa 3 drug cases. Sabi niya, fabricated raw ng Duterte admin. Pero wait, mga kababayan, noong 2024, dismiss ang mga ito. Oo, dismiss, pero hindi ibig sabihin na walang ebidensya. Tulad ng sabi sa Amnesty International reports, ito raw ay political persecution. Pero ang aking bubwit sa bilibid ay may ibang kwento. Si Banam habang nasa DOJ, may drink sa drug lord sa loob ng bilangguan. Di umano. Di umano po ito Pero pera mula sa inmates para sa drug trade. Di umano. Yan. Okay Base sa mga testimonya ng witnesses tulad ni Ronnie Dayan, ang driver na nagsabi sa house probe na nag-deliver siya ng pera, mga kaibigan. So parang soap opera, di ba? Si De Lima ang human rights defender, pero ang kanyang detention ay hindi involuntary. Ito ay resulta ng investigasyon na nagsimula sa kanyang sariling Senate probe sa EJ case. Habang nasa kulungan, sabi niya, nag-file pa raw siya ng bills na naging batas. Bravo! Pero mga kawok, ilang bills talaga? Ayon sa Senate records, mahigit 100 bills, pero ilan ang naging batas? Halos wala. Dahil sa pandemya at majority opposition, parang nagtratrabaho siya sa Zoom pero ang signal ay weak evidence against her o weak defense. Ito ay excuse para maging martir. Samantalang ang tunay na issue ay ang alleged conspiracy sa illegal drugs na kahit dismiss ay nag-iwan ng tanong sa publiko. Shoutout ulit sa mga OFW at UAE. OFW sa UAE at Hong Kong. Kayo na nagpapadala ng remittances, alam nyo ang hirap ng tunay na laban. Subscribe na mga kabataan para sa higit pang intellectual discussions. Ngayon, ang absence niya sa Senate, sabi ni De Lima, involuntary dahil sa detention. Pero habang nasa Camp Crame, humiling siya ng online participation sa pandemya pero hindi pinayagan ng majority. Bakit? Dahil sa security risk at rules, hindi dahil sa personal grudge. Ang aking bubwit sa Senado, si Madam ay productive raw pero ang output ay bills na anti-Duterte, hindi pro-people. Isipin nyo mga kawok, habang siya ay nagmamalinis sa kanyang non-attendance ay hindi lang physical. Ito ay political absence mula sa tunay na accountability. Parang estudyante na na-absent dahil sick pero nasa mall. Si De Lima absent dahil detained pero nag-file ng bills tulad ng ghostwriter sa kulungan. No gadgets raw pero paano? Magic ba? Intellectual base sa Supreme Court rulings tulad ng GR number 227635, ang kanyang cases ay hindi basta fabricated, may probable cause sa umpisa. Ginagamit niya ito para i-compare kay Bato, pero ang kanyang absence ay self-inflicted drama, hindi heroic stand. Shoutout sa Canada at Australia. Mga kababayan, kayo ang inspirasyon para sa global truth. Join the membership para sa mas malalim na analysis. O shift tayo kay Senador Bato de la Rosa.
Absent raw siya mula November 2025 dahil sa ICC rumors. Ayon sa Philstar at ABS-CBN reports noong January 2026, walang opisyal na confirmation ng arrest warrant. Pero sabi ni Richard Heydarian, nakita raw niya ito. Pero ang aking bubuit sa DILG, walang warrant pa ha. Pero si Bato ay nagtatago pa para sa safety, hindi running away, kundi strategic retreat. Ay nako, si Bato bilang dating PNP chief ay bayani sa war on drugs na nagbawas ng crime rate ng 70% ayon sa PNP data. Ang ICC, foreign interference, bakit tayo papayag sa Hague na husgahan ang sovereignty natin? Si De Lima tumakbo sa kulungan. Si Bato tumatakbo mula sa ICC, pero si Bato ay tumatakbo para sa bayan, hindi para sa sarili. Parang marathon runner no versus hide and seek champion. Mga kabataan, isipin nyo, si Bato ay hindi delinquent. Siya ay protektor. Habang si De Lima ay nagpapakamartir, si Bato naman ay nagpapakatatag laban sa international pressure. Shoutout sa UK at Germany. Salamat sa inyong views. Mga OFW, subscribe para sa higit pang witty takes. Nako, si De Lima's absent forced by charges na may basis sa witnesses. Si Bato sa voluntary para iwasan ng ICC na walang jurisdiction sa Pilipinas post-2019 withdrawal. Ayon sa SCMP article, ang warrant rumors ay mula kay Harry Roque pero walang proof. No? Huwag nyo kaming gamitin as excuse, sabi niya. Pero siya ang gumagamit ng pass para maging relevant ngayon bilang House Representative. Ay, nako, parang ex na nagmamalinis sa breakup pero siya ang may third party, ang drug links di umano. Heroic absence tulad ng soldiers na nagtatago sa ambush. Okay, ito ay tungkol sa sovereignty versus human rights. Ang war on drugs ni Duterte na pinangunahan ni Bato ay may 6,000 plus deaths pero save millions from addiction. Ang De Lima's probe, Nobel naman pero bias. Ang ICC ay parang international chismosa, sumisingit sa family drama. Para sa mga kabataan at OFWs, alamin ang facts mula sa Amnesty at Wiki sources. Mga kawok, huwag magpadala sa spin. Si De Lima, fabricated o factual links. Si Bato, true patriot. Sa politika, ang absent ay hindi laging delinquent, minsan genius. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #Laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Shoutout sa lahat Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Hong Kong, Japan, Italy, Germany. Kayo ang lakas. Like, share, and comment. Mabuhay po ang Pilipinas.